Naglabas ng matinding damdamin si Congressman Rodante Marcoleta sa pangyayaring inuugman niya sa pangalan ni Kuting ng Norte, Liza Smags at Tambaloslos. Ayon kay Marcoleta, lubos siyang nagagalit dahil sa umano'y katiwalian ng administrasyon na aniya'y hayagang nangunguha ng malaking pondo na hindi naman nararapat sa itinakdang layunin. Tinitutulan niya ang katahimikan ni PBBM, Liza Smags at Tamba tungkol sa kanilang gastusin at naniniwala na ito ay maaaring maging bahagi ng isang posibleng kaso ng korupsyon na kinakailangang imbisigahan at ipaalam sa buong sambayanan ng Pilipinas. Well, isang nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sugyap ng bagong balita sa boses ng masa. Change. Oo nga. Oo nga. Ano ba yan? Sino nagbayad yan? Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dahil hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Baka mamaya pera na naman ng taong bayan yan. O ako, magtatanong ako. Pera ba ng taong bayan yan? Dahil yan po, tanong din ng isang kongresista. Bakit nyo gagamitan ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo. Terrible na ang ginagawa nyo, sobra na. Mantakin mo, pati TBAD meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino? Akala nyo, gagong Pilipino? Hindi po, lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Saka nakakita na constitutional amendment, para mawala ng boses ang Senado. Kaya nga nandyan po ang Senado dahil alam ng mga gumawa ng ating saligang batas, hindi lang ngayon, kundi yung mga panahon pa ng kopong-popong. Doon sa Amerika kung saan natin ginaya ang sistema ng kanilang gobyerno na may dalawang kamara ang Kongreso, alam nila na kapag lokal na mga opisyal, siyempre, ang interest nila yung mga lokal na issue gaya ng mga project sa kanilang distrito. Pero kinakailangan magkaroon ng ilan na mayroong mas malawak na paningin na kinakailangan ang tingnan talaga yung pang-nasyonal na interes. At yan po ang Senado. Mantakin nyo ang charter change. Kung paano lang mababago ang saligang batas. At dinamay pa ang presidente. Ng presidente o di naman daw kaya ang Speaker of the House. Paano naman si Senate President? Bakit yung binaliwala si Senate President? At siyempre, bakit voting jointly ang gusto ninyo? Dahil you have the tyranny of numbers in the House. Alam nyo sa falsification of documents, nakasaad sa jurisprudence ng ating hukuman, kung sino ang nakinabang sa forgery, siya ay presume na responsable sa forgery. Dito po, bagamat ito ay hindi forgery, kung sino ang nakikinabang doon sa charter change for sale, sila talaga ang presume na nasa likod niyan. Alam na. Ay sino ang nasa likod niyan? Di yung mga miyembro ng Kongreso na makikinabang kung hindi na kinakailangan bumoto ang Senado sa kahit anong proposed na pagbabago sa saligang batas. Masyado na pong iniinsulto ang intelihensya ng taong bayan. Itigil na po yan. Nakakasuka na po kayo sa inyong pagiging gahaman sa kapangyarihan. Garapal na po yan! Mga gahaman sa kapangyarihan, ngayon po ang sasalawlain ng ating saliging batas, mantakidyo para sa 100 pesos. Gusto nilang babuyin ang isang pamamaraan na nagbibigay lakas sa taong bayan, nag-i-institutionalize ng people power. Pero mapapahiya po kayo dahil ang taong bayan, kukunin ng 100 pesos ninyo, walang pakialam sa inyong mga ninanais na magkaroon pa na mas malaking at mas marawak pang kapangyarihan. Kayo po ay hagupitin ng galit ng taong bayan dahil iniinsulto po ang taong bayan kung akalain nyo yung pinakasagradong batas sa ating bayan at saligang batas ay maamendahan para lang po masuportahan ang yun nga po no, paghahangad ng isang tao sa kapangyarihan na hindi niya makuha diretso sa taong bayan. Mabibigo po kayo at makikita nyo kung anong tunay ng anyo ng Pilipino pag sobra na talagang lalaban na. Ang hindi ko lang maintindihan, again, Mr. President PBBM, naku po, ang Speaker of the House, nananatiling Speaker dahil sa inyong suporta. Huwag nyo naman pong payagan na babuyin ang ating mga proseso na nakasaad sa ating saligang batas. Tama po yan. May karapatan ng lahat na magsabi, magbigay ng suhestyon kung paano babaguhin ang saligang batas. Pero una-una, huwag naman po sa mga pamamaraan
na sinasalawla yung ating mga institusyon. Mantakin mo, People's Initiative, naging Congressional Initiative, at saka hindi pa yan. Constitutional Amendment for sale. Hindi pa ba sapat na napakadami ng mga politiko na binibili kanilang mga posisyon? Pati ba naman yung pagbabago sa saligang batas, bibilhin sa taong bayan? Nako mga taong bayan, panahon na po para magalit. Sobra na po. Yung mga ginawa nila, pagtanggal sa budget ng Vice President, yung pagliliti sa ating dating Presidente at sa ating VP sa ICC, siguro po, lahat yan ay mga issue lang ng politika. Pero pagdating po sa saligang batas, sagrado na po yan. Huwag naman pati yan, sasalawlain. Ang tanong, sino nga ba ho gumagastos para dito sa initiative neto? Hindi pa nga po malinaw kung bakit ang Kongreso ay merong liquidation by certification na talaga naman pong sadyang sila lang sa lahat ng branch of government ang may ganyan. Ngayon, ito na naman ang People's Initiative na nagmumula sa Kongreso na alam nating napakamahal. Mantakin nyo, anong 12% ng 65 million registered voters? Sige nga, mathematician. Ang 10% ay 6 million. Dagdagan pa ng 0.5, that will be 9 million. 9 million votes ang kinakailangan natin. 12% kada distrito. Kung mamibigay sila ng 100 pesos each, magkano yun? 90 million na yun. Doon sa pamimigay lang na tag 100 pesos. 9 billion kung dadagdagan mo ng 2 zero kung itatimes mo ng 100. Ganun ba? 9 billion! O saan na naman galing po yung 9 billion? Fox, ano ba magiging epekto ng Chacha sa Pinas? Ano po ang advantage at disadvantage sa bansa natin ng Chacha? Well, ako po, wala namang perpektong charter change. Wala namang perpektong saligang batas. Pero si Presidente Marcos na nagsabi, hindi niya kinakailangan ng charter change kung para sa ekonomiya lang. In fact, masigla naman ang ekonomiya natin. Number 1 tayo sa Southeast Asia. Wala namang problema sa ating saligang batas. Ang sinasabi nila, yung mga economic provisions, dapat tanggalin daw yung mga maka-Pilipino. Una-una, bakit? Ay yung mga napakasigla mga ekonomiya, gaya ng China, wala nga silang private ownership of land. Ganyan din sa Vietnam. Lahat sila, lease lang. Bakit sila umuunlad? So, hindi nakasalalay sa land ownership ang pag-unlad. Okay? Lee Chen, good evening po, Attorney Harry Roque. We're watching now po. More power po, like Dan po. So, nakakabahala po itong nangyaring to, ha? The apricot. Parang ang bilis ng ikot ng gobyerno, ha? Kawawa ang Pilipino. Well, nabuking naman po sila. At tingin ko naman po, magagalit ang taong bayan, lalong-lalo na may posibilidad na kabanang taong bayan din ang nagpopondo para dito sa Pirma Part 2 or People's Initiative. Ryan Santos, watching from Warsaw, Poland. Nako, kamutik na ako makarating dyan. Kaya lang nakansel ako last minute yung pagpunta ko sa Ukraine. Salamat, nakapanood ulit. Full support for VP at sa'yo, Spokes. Maraming salamat, Ryan. Lee Chen, kindly like and share po tayo. Thanks po, guys. Oo nga ha, please like and share ha itong ating Facebook Live at saka yung ating YouTube ha. Alam mo, hindi po lumalaki yung aking audience base. Although malaki naman yung aking audience reach. No? Ang aking audience reach, umaabot ng 3.5 million, pero ang aking subscriber ay 1.5 lamang. Paki-like lang naman po ang ating FB page kung kayo po ay naniniwala sa ating mga paninindigan. Si The Apricot, syempre panalong kongreso, binili na. Yun nga po eh. Hindi ko ma-compute kung magkano yung 2% ng 65 million. Teka, ulitin natin. 665 million, 6.5, 10%. 650 ang 1%. So kung 600, tama, 130,000 kada district. More or less, magkano yun? 130,000. Sabihin na lang natin, 2% ang total votes, no? So 130,000, malaki-laki na. Alam ko na ang computation. Okay, relative 100,000 times 100. Abay kung 100 pesos, 130 million. Pero maliit po yan. Tingin ko mas malaki pa ang gagastosin nila. Dahil siyempre meron pa mga organizers yan. No? Filipinas, Chope Sia. May nagpapapirma galing sa barangay yan, pinapaikot galing kay Martin Romualdez. Sabi para sa ayuda daw. Pa-ayuda form daw, wag kami ang magpapalokohin nila. Di nga mapaliwanag ng tao bakit may ganung form na nakalagay name ni Martin Romualdez. O yan po, nanggaling na po sa inyo yan. Ha? Kumakalat po talaga sa mga barangay ang form na yan na nagpapanggap na para sa ayuda pero para pala sa charter change. Chivin, good PM po, Spokes. Ang
tataba ng utak nila sa Congress. Paliwanag muna nila kung ano po ang nangyari sa sobrang pondo nila sa travel allowance nila. O nga, no? Kasi nga dinideny nila yung paratang, yung tanong ni Ka Eric. At sinasabi nila, kaunti-kunti lang nagastos nila. Pero ang laki ng kanilang budget. Ba't hindi nila ginastos? Nery Lacson, 100 pesos daw po isang signature. Yun nga po ang balita ko eh. Kinakailangan nila at least 130,000. 2% per district. Wilson Valenzuela, wag kang mabahala, Attorney Roque, mas okay compared sa mga dilawan. Ewan ko lang po, no? Judy Abi Uy, kapal kong speakers HOR initiative and HOR's initiative. Yan po ang kumpirmado. Hindi naman po nanggaling yan sa taong bayan. Bev Ong, parang komunista na tayo niyan. Oo nga, no? Parang lahat nanggagaling na sa Kongreso. William Saunders, the fact na PRRD wasn't able to scrap MDT meant we have to align with our treaty ally. How would we cooperate with China when we have a defense pact with the US? Sa akin po, kinakailangan talagang repasuhin yung MDT na yan. Kasi ni minsan, di naman tayo sinaklolohan ng Amerika. Bagamat nandyan namin MDT na yan mula pa ng 1951. 2 isla na wala sa atin. Wala namang saklolong nangyari o nanggaling sa Amerika. No? Okay, tignan pa po natin ang ibang text natin. September 9, fight lang po. So, kaya nga po habang tayo ay merong Facebook Live, patuloy po tayo magdidiskurso ng mga issue na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Jenny Baglao, alam ng presidente yan. Well, I'd like to give the president the benefit of the doubt kasi siya naman, hindi na siya makikinabang dyan dahil siya ay matatapos ng termino niya sa 2028. Baka lang talaga may nag-aambisyon. Wika nga ni Senator Amy Marcos. Grace Win Tibay Elazar, Spokes, daming NPA nakapasok dito. Totoo po yan. Weng Lakin, kapal talaga nagagamit ang kaban ng taong bayan para isulong ang personal na interes na maging Prime Minister. Di ba ho? Hindi ko sinasabi kung sino yan, pero may clue na kayo. Setyembre, DC Noibi, hindi papayag ang taong bayan, linlangin tayo nitong Tambi. Boy Muin Adrales Ragsak, kung ano ay tamba, unahin niya muna sa salamin sa Leyte. Ayusin muna niya ang Leyte para makilala siya like Tatay Duterte. Inaayos ang Davao, so walang kahirap-hirap manalo. Well, that's a good suggestion po. No? Sorry po kasi talagang jet lag, kasama na po dyan yung kunting sipon at ubo. Junri Abi Uy, linlangin ang taong bayan, charter change kasi galing sa HOR when it should be People's Initiative. Yun nga po dapat People's Initiative yan Okay? Albert Sumaya, 1.3 million po ata sa 2%. Ay, thank you ha. Thank you. 2%. 1.3 million times 10. That's 13 times 100. 130 million nga. Okay? Tama ba? Magkano ba yung times 100? No? 130 million ba o 1.3 billion? Ako, ang hina ko talaga sa math. Christian Rivera, pwede kayo idulog sa SC yung paluloko na ginagawa ng HOR. Well, sa ngayon po, hindi pa. Kasi wala pang justiciable controversy. Hindi pa naman nila naabot yung 2% per district. At saka, hindi pa po yan na-verify ng COMELEC. Nung minsan po na nagtangka sila ng pirma 1 sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, yan po ay pinawalang bisa dahil nagsampa po ng kaso si Miriam Defensor Santiago na wala pang implementing rules ang People's Initiative. Okay? So tignan po natin kung mababago ang ganyang ruling ng Korte Suprema na hindi pa po pwedeng mag-People's Initiative kung wala pang implementing legislation. Vivencio Garcia, 2% of 65 million is 1.3 million, sir. Ayun. Kung 1.3 million times 100, it becomes 130 million kung times 1, 130 million nga ang gagastosin nila kada pirma. No? Okay. Lara Chanel, ano po pwede gawin, Sir Harry, para hindi matulog? Kasi pag si Romualdez ang maging Prime Minister na lang ang bayan. Tingin ko naman po, hindi magpapanilang ang taong bayan. Magagalit pa nga yan. Ang sinasabi, pang-ayuda, tapos yung pala, pang-charter change. Tingin ko magagalit ang taong bayan dyan. Okay?
Dan Felsabilio, hindi po pwede yan, Attorney Roque. Ang ganun, paano po yan ma-stop, spokes? Huwag po kayo mag-alala. Sa takdang panahon, kapag nagkaroon na ng justiciable controversy, pangako ko sa inyo, ako mismo ang dudulog sa Korte Suprema. Okay? Para itigil yan. Gatchalian Joseph, Attorney Harry Roque, di ba pwedeng erase as health issue ang allegation of drug use against the President, so we can demand him to undergo follicle test, drug test, because drug use can be considered as a health issue and the President is obligated to disclose his medical records. Well, sa akin po, may karapatan talaga ang taong bayan sa impormasyon, sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At syempre, yung issue kung drug user ang presidente, yan po ay isang bagay na may karapatan ang taong bayan na malaman. Kaya nga po, tama yung suggestion nyo, follicle test sa buhok kukunin, no? Dahil madali naman mabagong resulta kung hindi sa follicle test ang gagamitin. Roel Dia Garcia, welcome back, Spokes. Ako, hi, thank you very much, Pastor. Glad to be home. Okay, maraming salamat po sa inyo, ha. As usual, no, dami tayong komento, pero ito po ang buhay ng Spokes Hour para madinig ang inyong punto de vista matapos nating pagdiskusuhan ang mga issue na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang masasabi ko lang po sa mga nagsusulong ng pirma, Part 2, mabibigo po kayo. Ngayon pa lang, nagkagalit na po ang taong bayan na binaboy nyo ang People's Initiative. Kaya po ang tawag dyan, People's Initiative, dapat manggaling sa taong bayan, hindi dapat manggaling sa mga politiko. At kapag yan ay tinuloy-tuloy nyo pa, naku, nandyan na po ang 2025. Yung mga sumusuporta dyan ng mga kongresista, mag-isip-isip na po kayo. Dahil sa dami na po ng mga alegasyon laban sa Kongreso, baka mahirapan na kayong makabalik sa 2025. Yan po ang magiging husga ng taong bayan. Kung pati People's Initiative, bababuyin yung mga politiko. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung paano nga ang pambababoy sa batas ng Pilipinas na tila hindi naman dapat talaga nabibili ang batas ng Pilipinas